Sa'yo ba yun? Hindi akin yun. Workshop. Works. Thank you, workshop. Ganun. So much, workshop. Ganyan. Uy, may tinatanong sila, Kuya Ben. Oh. Ang tanong nila, ano daw yung views mo sa loyalty and faithfulness? Ay, agad-agad. Gusto ko lang maglinis. Sagutin mo yan. Kasi gabing-gabi na, pinapa-differentiate mo sa akin. Anong ang difference nun? Loyalty. Ako nga, hindi ko alam yung sagot. Kaya ang ginawa ko, ginanong ko yung sagot ko. Loyal ka pero hindi ibig sabihin hindi ka mag-cheat. Pero pag faithful ka, like you're more devoted talaga dun sa person. Ganun ba yun? I think so. Siguro kapag pag loyal ka, parang dun ka pa rin uuwi. Parang ganun siguro. Tama ba yun? Uy, correct us if we're wrong. Tama nyo kami kung mali kami. Wrong us if we're correct. Yes. Pass the message, it's yours. Pero kasi in general, what do you think about cheating? I think cheating ruins someone's perspective in life, in love. Itong mga perspective na, let's say, ang perspective natin sa love, when we were young, it's magical. It's fairy tale. When we're teenager, we felt like it's a little painful because love can be hard. Pero when we get cheated, lahat yon nadidiminish, nadadamage to a point na nag-iiba na yung perspective mo in that aspect in love. So, nawawala yung trust mo dun sa other people. Hindi lang nawawala, nagbabago rin yung way of thinking mo. Oh, yes. Thinking na, okay, love kasi comes pala with pain. Maligtad, 'di ba? Pain comes with love. Parang ganon. So parang I'm always scared of falling in love because I know after falling in love and being in love, there will always be pain. Parang akibat na yun siya, no? Oo, parang ganon. Whereas yung mga hindi naman nachitan, love can always be complicated but it can always be worth fighting for. Yung mga ganon. Kasi ang sagot ko dyan kanina, nung tinanong ko yan, hindi ko siya sinagot directly. Ang sabi ko lang kasi, hi Raji, on my end, sabi ko, kapag nasa relationship kasi ako, mas gusto ko na lang na magsabi na lang. I know it's hard, pero mas okay sa akin na magsabi na lang agad kung mag-cheat. Kasi it's gonna be hard for the both of you if you're like hiding something just to see someone, talk to someone. Parang papahirapan nyo pa yung sarili nyo eh. Just, parang, lagi ko sinasabi if ever na magkakaroon ako ng jowa. Update mo ako agad kapag may nagugustuhan ka ng iba. Para at least matapos na natin to o mapag-usapan natin if I'm okay with that, if you do that. Although, yun nga, the easiest way also for all people is to ignore someone else's feeling. Kaya nangyayari yung mga ghosting, ganyan. It takes a huge amount of courage and love to the person that you're with para maamin mo yun sa kanya. So parang feeling ko, kaya dati na-experience ko yun dahil hindi enough yung courage niya. Ay, oo nga pala. Oh. Ikaw ba hindi mo na-experience? Baka soon. Joke lang. Ano kasi ako, Kuya Ben, confrontational. That's good. I mean, but your partner, hindi mo mag-gauge kung confrontational or not. Ayun din. Minsan, yun kasi yung mga yung mga variables na out of our hands. Kasi minsan hindi na natin yun makokontrol eh. Whatever they are, parang imposible na variable. Yun yung kapag bibigay mo sa jeep. Okay. Variable lang sa umaga. So yun, sabi ko, may chance na ganon. That's good. Kasi pag naranasan mo yun, you will never wish it upon anyone talaga. Parang masakit siya na sabi mo na gusto ko ng iba, pero yung pain, hindi ganon ka sakit kapag biglang nawala or biglang nag-cheat na ng tuluyan. Mas masakit kasi yun kapag ginawa talaga. Mas okay na siguro yung parang mas gusto ko yung
Balik mo doon. Ano kanina pa ako hinintay, Nino? Nino? Ayun ko, nag-up yung message. For example, may nagtatanong ako na, yung sasabihin ko na, I think tumitingin ako sa iba. Parang ganon. Mas maganda yung sabihan ko na ng maaga. Para you can fix those things na ano bang reason kung bakit ako tumitingin sa iba. Baka kasi hindi na tayo intimate or baka kasi masyado na tayong comfortable sa isa't isa na I can see you naked na all around. Parang dapat hindi na ganun. Para makapag-step back and fix the things that should be fixed. Kasi nangyayari lang naman yan kapag even the smallest things hindi mo na bring up sa umpisa. Pag nagpatong-patong yan na yung meron ka ng audacity to do something na uncomfortable sa partner mo. Kasi, nagpatong-patong na lahat eh. The easiest way out is to avoid. To avoid confrontation. Yung iba. Kaya, ayun. Yun nangyari sa akin sa latest ko na ex is mas naging confrontational. May ano kayo? Yung nangyari sa I'm not gonna ask directly kasi baka mamaya. There are some sensitive information. Hindi naman, open book naman ako. If I cannot, I will not. Yung like for example, like ano ba siya? Parang, kasi hindi third party pero... Ako ba? Mahirap kasi kapag yung other person or your other half listen to the people na hindi talaga kasama dun sa relationship. Kasi if that happens, I think hindi na magiging pure yung conversation yung moving forward. Dapat ibig sabihin nun, parang alam mo yung adult version ng kiss and tell, yung parang lahat na lang alam ng friends. Oo. Parang yun yung hindi ko gusto. Although, I will never forbid my partner also to open up to friends niya kasi hindi lang naman ako yung dapat pag-open upan niya. Parang hindi ko siya i-restrict na magkaroon ng someone to lean on to. Yeah, pero dapat may limit. Pwede mag-lean on. Pero hindi maganda kasi yung makisawsaw. There's a difference. Wag lahat. Wag yung parang every long message mo sa partner mo, kinoconsult mo sa kanya, yung gano'n. Yung gano'n. Doon lumabas yung, before kasi nagkaroon ako ng saying na, ano ba yung may pinuso ko dati? Dating-dati pa yon. Sabi ko, tawag dito, kung kayong dalawang mag-jowa yung problema, kayong dalawang mag-usap, hindi ka naghahanap ng comfort sa iba kasi hindi comfort tawag doon, conflirt. Conflirt, tsaka naghahanap ka ng kakampi. Oo, hindi naman yung kampihan, kayong dalawa yung problema. Doon yun galing. Yung ano ko na yun, yung sinabi ko na yun. Bakit nila tinanong yan sa'yo? Hindi ko alam, random tong mga to. May pinagdadaanan ba kayo? Sumutanong kanina ang problema ko dito, kumakanta lang kami. Nino? Ako, kumakanta ko ba? Kanina kasama mo si Christian, tsaka si Jenny, tsaka si Sai. Nawala na kayo? Nagbabay na sila ng 2. So ako, kumakanta ako ng alipin na puro hangin. Hindi ka man mahangin. Ayan, kailangan may hangin, tapos kailangan sintonado. Ikaw ay... Parang hindi ako nahirapan. Parang natural. So, kailangan po kakagising mo lang, no? Hindi. Kakauwi ko lang few hours ago. Nag-shoot ako. Ang fresh ko namang magising. Totoo ba? Naka-makeup ako ngayon. Nag-shoot kasi ako. Napaka-arte. Like, I feel like there are times when... Kailan lalabas? Ang alin? Yung shoot? Oo. Hindi ko pa alam eh. Tatanong ko pa. Isasabihin ko sa live. Marami lang yun. Fun shoot. How do you know if it's love or not? Just an infatuation. I don't date for for infatuation. Infatuation, I don't think you care that much kung... Kilig-kilig lang ang infatuation, di ba? Temporary attachment. Siguro kung 18 ako, ganyan. Puro infatuation na lang lahat. Kasi feeling ko naman everything is temporary. Pero right now, I think hindi. Ano ibig sabihin ng 80-80?
Bobo. Ay, ang luto. Ba't nauso yun? Hindi nila masabi yung ano kasi bawal eh. Maka-plug sila. Ano to, ML? Di ba ganun sa ML? Bakit? May nang baba sa baba? Hindi, may nag-aaway dyan. Nag-aanuhan sila, 80-80, 80-80. Ginawa nyo naman GC. Kasi nakita ko yan noong una dun sa mga Senado eh. 80-80? Oh, saan ba yan nauso? Nakita ko yan nung... Sino ba yung interview sa Senado? Dialects tayo pag diname up ko. Huwag na. Pero nakita ko yan sa... Kung nakikita ko yung kapag expired na yung load ko. Oo, ako din. 80-80 ba yun? 8080. Oo. Hindi kasi ako naka-line. Dati kasi sa sa ML, BV lang eh. O bawal na din. Bawal na rin. Bawal na din. Dami na sigurong bagong heroes akong nalagpasan. Siguro mga 10 na. Oo, dahil simula nung nag-live ako, hindi na ako nakapag-ML. Ako nung bago magkaanak. 5 months. Ay, reasonable. Ano bang hero mo? Yung series Wala maisip ngayon. Si Ay, Team Kali. Hi, Zas main ako. Ay, si Zas. Zas Farsa Mage. Zas Farsa Kalimutan ko na lahat. Veil! Number 1 ko, Veil pala. Ang sarap laruin ni Veil. Ginagamit ko siya pero... Masarap siyang gamitin, si Veil. Gets. Kasi ang bilis niya maglakad. Nakakataka siya agad. Oo, tsaka pinapalipad pa ba niya ngayon? O parang nung bago ako nag-stop, hindi na lumilipad eh. Parang stun na lang or something. Hindi pa din. Nagbabounce pa din. Nilipad pa rin. Nag-ML ka pa ba? Minsan, kapag nababad trip ako dito, like for example, inis na inis ako sa live, kasi minsan di mo ma-express eh. So, pupunta ka sa live, lahat. Doon ako makikipag-away. 8-8. Pops. 80-80 kayo. 80-80 ka. Oy, nagmi-mythic kaya ako doon lagi. Twice. Yung mga nanonood dito, dati nag-ML yung mga yan, ngayon hindi na. Hindi na, nagla-live na lang. Uy, nakita mo yung tawag dito, na naka-receive ng award si... QD? Yung buong Team Barda Group, lahat ng pictures natin nandun. May picture ba talaga? Sa likod, habang binibigay yung award sa kanya. Oh, cute. Pero ano nga ulit yun? Hindi yun school, di ba? Saan ulit siya? Nakalimutan ko na. Bardagulan Award meron din po. Ay, totoo. Di ba, nakakatuwa naman. Di ba yun nga yung sinasabi mo? Yung may picture? Bardagulan Award? Hindi, yung habang pinipresent, nandun sa likod yung mga pictures ng lahat. Para sa surprise si QD. Ang cute naman. Di ba nakakatuwa? Paano ka daw ba bukas? Alam nyo, hindi ko alam sino-sino kayo bukas dahil may ganap ako bukas. Susunod nga lang ako kasi meron akong trabaho eh. Sino yung mga nagyayaya? Kanina ko pa tinatanong si Perlas, di ako sinasagot. Hindi rin sure kung sino pupunta. Basta ako pag kailangan ko nang pumunta, mag-text lang para pagtapos ko magbenta ng kabesa gemstones. Ay, bibili din ako. Gusto ko yung manipis lang. Anong gusto mo? For what? For you and for me and for the entire universe. Nakakatawa sa akin, Perlas. Binili ko to para di ako mainis. Galit na galit pa rin ako araw-araw. So I think magbe-base na lang ako sa color. Ano ba mayroong color? Black? Na manipis? Yung ganito, maganda to for businessman. Kasi diba, protection from negative thoughts and all. Parang evil eye. Sige nga. May mas manipis pa ba dyan? Ito pwede mo yung bilhin. Pag sinunod mo. Yan na yun. Ito may mas manipis. Ito manipis lang to. Ito kasi yung makapal. Yung ganyan na lang. Yung ganito, diba? Cute. Budulero talaga, no? Siyempre, kailangan ko ng pera eh.
Hello? Akala mo akin yung shop? Hindi po akin yung shop. Ay, hindi ba sa'yo yun? Hindi akin yun. Kinuha ka nila. Oo, kinuha nila ako. Wow. Kaya kailangan ko makabenta para makaulit ako kasi pag di ako nakabenta, di na nila ako kukunin next time. Yaman. Kaya po sa mga tao dito, kailangan nyo po nun. Nananawagan po ako sa mga viewers ni Kuya Ben. May live po ako bukas alas 8. For what? Kailangan nyo po yun. Para may trabaho pa po ako moving forward. Ay, may live selling din ako sa 31, 6 p.m. to 9 p.m. Anong gagawin mo? Saan? With TikTok shop. I'm gonna be selling electronics na napakalaking discount. Kaya ako daw yung mag-live. Kasi malaki daw sila mag-discount sa 31. May brand, may certain o ano? Jisoo Life. Oh! Thank you, Tyrone! Ang ganda. Ay, gulat naman ako sa'yo. Eh, di ba nag-Jisoo Life ako dati? Yung malakas na electric fan. So, natuwa ako. Sabi ko, sige. Basta, totoo yung discount nyo. Oh, yan. Oh. Dalawa ganito ko yung isang maingay, ito hindi gano. Mas gusto ko Meron to. ako eh. Ito yung isa ko pa. Ay, ito. Oh my God, ang lakas oh. Ay, ito, meron ako niyan. Ayan oh. Pero ang ingay niyan. Ganun talaga. Ganda talaga, maingay talaga eh. Mas gusto ko to kaysa dito. Yung dentist mo nagtatanong sa'yo habang... Totoo, ang hirap sagutin, no? Ano? Ang hirap sagutin yung mga dentist na nagtatanong habang inaayos yung ngipin. Oo, tapos habang pinapastahan ka, tapos yung pasta na maasim sobra, yung nilalagay, yung blue, yung harap, fourth year high school po. Senior high. Hindi ko kakalin eh. Tapos minsan nakakalimutan lang ilagay yung kulay pula. So nasisilaw ka na. Nabulag na. Paano mo malalaman na ang isang tao Anong tanong yan? Kulang? Paano mo malalaman kung isang tao? Ay, paano mo malalaman na ang isang tao ay may interest na sa'yo? Alis ako ng 3 kailangan ko maligo. Uy, wag. Baka lagnatin ka, hindi ka sanay. Dahil naligo ako? Sa pagligo, minsan kasi yung ligo, ano yan, sanayan yan, Kuya Ben? Try ko lang. For experience lang. Charge it to experience. Pala ako. Ano yung tanong mo? Sabi nila, paano mo malalaman kung ang isang tao ay meron ng interest sa'yo? Ang vague kasi nung tanong eh. Pwede kasi yung interest sa'yo is just for one night stand or something. Pwede kasing interest na nakita mo lang sa restaurant. Nagkatinginan kayo. Kasi kapag medyo mas may edad ka na ng konti siguro. Parang minsan kasi hindi siya black and white. Masyado namang hinighlight sa edad. Hindi kasi tawag dito, syempre when I was like 18, iisipin ko na fairy tale, ay may gusto siya sa akin, kakasal na kami na yung forever, ganun. Tama yung nagsabi dito, scientifically, body language. Body language. Alam mo ba yung in a group of people, pag humikab ka, tapos may nakita kang humikab after mo humikab, ibig sabihin tinitignan ka kasi niya. Gagawin ko yan. Tapos i-chat ko si humikab ka. Ano na? I-chat ko si humikab ka ha. Pag hindi ka humikab, sasapakin kita. Hindi ka humikab, maulo ka. Mag-aaway tayo. Alam ko marami. Ngayon ko lang nalaman yun in a group of people, hindi naman ibig sabihin type ka niya. Ibig sabihin, nagpe-pay attention siya sa'yo that time. Kaya napahikab siya. Oh. Like, kunyari, nasa round table. Tapos humikab din yun. Ay, nakatingin sa akin yan kanina. Ganun. Kung lahat sila humikab, ano ka? Star ng Pasko. Ikaw na ang star ng Pasko. Oo. Ang dami Bakit kaya contagious yung hikab, no? Ang hikab ba yung contagious? Alam ko yung smile ang contagious.
Smile ka nga. Kinilig. Yung sa akin, smile yung sa'yo, halak ka kayo. Kasi yung smile mo naman, ang laki bigla, sabi mo talaga. Ang smile, ganun lang. May ganun pa kasi. Paisit. Yung sa'yo may pangalong pang bubus ka, nakaka-bad trip eh. Nakasmile din kami dito, hindi ko makita patingin. Pero alin? Nakasmile din daw sila. Humihigab nga rin daw sila. Bakit may laging what if? Kasi hindi mo ginawa yung yung mga ano mo. Kasi takot ka. Oo, pero kasi totoo din naman. Anong gusto mo? Mauna kang mamatay sa mga loved ones mo o mamatay muna yung loved ones mo? Siyempre, walang safe answer. I think I'd rather, ako na yung mahuli. Kasi I'm good with cleaning up. Like, for example, hindi naman sa gusto kong maano na sila. Ako yung maging responsible for everything eh, after that's done. Ikaw ba? Hindi ko kaya na mauna sila. Parang the pain it would cause them if I'm feeling, no? Tapos di pala na di pala na-apektuhan. Hindi. The pain I would cause them if I disappear. Hindi ko siya, like, unimaginable siya. But, valid din kasi may mga ibang tao na they would rather mauna yung, hindi ko alam. Nakalimutan ko yung isi-share ko. Nawala saan? Nawala yung chain of thoughts mo. Kasi parang naging discussion ko rin yan few years ago. And I got to understand why people would rather hindi sila mauna. Or mauna sila. Mahirap kasi din. Kasi traumatized na sila buong buhay nila na laging may nawawala sa buhay nila. So parang it would break them kapag nauna yung loved ones nila. So they would rather die first. Iba-iba naman yung kada tao eh. Hindi kasi I feel like I'm strong enough to handle that. Ako din. Kaya sabi ko, I think they cannot handle it. So ako na bahala. I don't think I'm strong. I just feel like I'm stronger than them. Kasi syempre, you don't want them to like you don't want them to mourn. Parang parang I don't ever want them to I don't ever want to see in their faces the pain of losing someone they loved. Pero syempre hindi mo naman din i-wish yung hindi mo naman din i-wish yung ganon kasi syempre. Oo. Narinig ko rin yan yung pinagtatalunan nila Miss Catering. Yan, pinagtatalunan nila. Pag namatay ako, sino mag-aalaga sa'yo? Mauna ka na lang mamatay. Mauna ka na lang. Sabi na nanin niya, sino mag-aalaga sa'yo? Ay, magsabay na lang tayo na. Mahirap talaga. Mahirap sagutin yun. Although, walang right or wrong naman yun eh. Pero kasi sabi nila, dapat daw sabay-sabay na lang. But the thing is kasi you have to choose. There are times na kapag may tinanong sa'yo, hindi pwedeng laging safe answer. Nakakainis kaya yung ganun. Yung pag may isang pipiliin, sino pipiliin mo? A or B? Sa tingin ko, may chance naman na magkaroon ng C. Diba? Nakakapikon. A or B nga eh. Kapag kayo nasa pageant, huwag kayong ganun magsagot. Kasi laging, ito yung option. Yes. Yun lang ang sagot. Nakakapikon ng sarap. Buti hindi kayo nabaril ni Kuya Ben. Nakailag ba kayo, guys? Matanghulo ko kayo. Ano pong dapat? Ang dami nyo naman tanong, guys. Tutulog po ba ako o hindi na? Sasakupin namin ang planeta nyo. Wag na. Pagising mo, at least kapag nagising ka, maganda na yung may gising ka kaysa wala kang tulog. Basta. Hi. Thank you, MG.
Di ba sasakyan yun? Sorry. Oh my God, na 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 na. Yeah. Na. I saw another perspective about that question. Kunyari, sa anak, kung mauna ako, like, di ba? Parang I would rather pala na ako na lang ang mauna. Kasi, parang there's so much more na may experience niya in life. Oo. That thought. So ang dami palang ano. Ang dami ng pros and cons. Actually, mahirap yung tanong. Mahirap yung tanong. Saka, I think there's no right answer dun sa tanong na yun. Parang di ko kaya na mauna siya. Oo nga no, ang hirap pala pag parent. Hindi ko kaya mauna siya. Oo. Ayun. Mas okay na walang tulog kaysa wala kang gising. Tama. Next topic. Anong tanong? Guys, anong tanong? Dali yung magandang tanong, yung tipong hindi mapapansin ni Kuya Ben na 15 minutes yung dumaan kasi 3 o'clock mag-e-end na siya eh. O, di ba? Napatingin siya. Kasi ang ending, ang ligo ko pang umaga na. Totoo. Di at least nakaligo ka pa. Mag-thank you ka pa. Mag makeup remover. Wala akong ganun. Ay, wala kang ganun? Hindi ako marunong. Ano lang, Hindi makapagsabi ng name. Sorry po. Iniisip ko mayroong gagamitin na iba. Nakapagpreno. Hayop ka. Muntik mo pa akong... Muntik pang mawalan ng ano. Yung dessert! But to be fair, wala pa kasi akong cleanser. Ayoko lang mag-name drop kasi very ako sa skincare. Very particular sa mukha. Siyempre kailangan eh. What's the worst date you've ever went on? First date? Worst. Worst date. Went on? What's the worst date you've ever been to? Or experienced? Experience ko yung may nakadate ako na sobrang perfect. Sobrang perfect? Sobrang perfect. Face. Hindi naman tayo nag-date Ay, ikaw agad? Ay, sorry. Sorry. Hindi. Naiinis ako sa'yo. Apakayabang mo. Sorry. Hindi mayabang ko. And bakit? Perfect ng face. Perfect ng smile, bango, katawan, lahat. From head to foot, wala. First date na amoy mo na? Naamoy. Worst date. Worst ka siya. Kasi, pagdating namin sa date, wala siyang ma-share. Walang thoughts, walang info, wala lahat. Para ako nakipag-date sa mannequin na boring naman nito kausap. Tapos tapos nagtanong pa right after, hanggang anong oras tayo? Niya, bakit? Kasi may kikitain ako after this. So, after nun, pinig pangit ko. So, nakaka-insecure, no? Oo, nakaka-insecure at the same time, parang ayoko nang umulit. Ako ba, may worst date na ba ako? Worst date na kasi for me is nagsayang ako ng oras dahil di kami compatible. Dati nagpapareto-reto ako sa friends ko eh. Dati. Tapos, may ka blind date? Once lang ako nag-blind date. Bakit naging worst? Hi, Christian! Wow, gising! Thank you for the train! Chut-chut! Nalaway ko. Hi, Christian! Ay, thank you for the galaxy! Woo! Joke lang, wala kasi. Pero nag-give siya ng something kanina. Anyway. Iba-block ako mamaya. What was the question? Worst date? Worst date. Dali mo, baka di kita matansya.
Ngayon, baka masakmal kita dyan. Kontrahin ko yung Adam's apple mo. Baka mapasok yung kamay ko. Oo, so maganyan kita dyan. Wala akong worst date. Ano lang, disappointing dates lang. Ako kasi yung type na ma-pride pagdating sa number of dates. Ay, people you date. Parang, kaya never ako nag-date ng influencer kasi parang ayoko to seem like I'm for everyone. Parang gano'n. Gets mo? Hindi sa like no yabang intended. But Pero you want to explore another world. No. I'm saying I don't wanna meet someone or I don't want you to meet someone who will tell you na naka-date ko na yun si Ben eh. Yung ganon. Oh yeah, I get you. That's so... dito pa naman sa industry parang ano. Pero kasi dito rin naman kasi sa industry na to, lagi na lang sila nagki-claim. Lagi nagki-claim. Minsan, hinitian mo lang, ay hinitian ako ni ganyan. Malamang, alam nga naman si mangutang kita be. Oo. May ganyan ako sa, kunyari, pumunta ako ng club, mahilig akong mag-observe ng surrounding. Tapos pag naaka-eye contact ko na, tapos masasabi ko sa sarili ko na, natignan ko siya. Ganyan. Tapos mamaya, dumawa pa 5 times na, ay, akalain niya. Ay, ganyan. Tapos kapag sumimangot ka naman, sabihin, ay masungit pala si Ben. Sabi na sa comment, ayaw mo nang para sa lahat. Di ba yun yung ginagawa mo sa live? Wala mo back to you. Siguro alter ego ko yun. Back to you ka tuloy. Hindi, pero on a serious note yung sinasabi ni Kuya Ben na ayaw niya kasing ma-quote as na I dated this and everybody dated that person. And that person is me. Yes. Ayoko nun. Na ikaw yun, na ikaw ay na-date na ng lahat ng tao. Kasi you look like a whore. I mean, hindi naman din necessarily. Parang, you don't wanna look, easy and just parang lustful. Parang ganun. Lustful. Wait lang. Tingnan ko nga kung tama yung term. Hindi, ikaw yung paghuli ka nga alis. Lust. Uy, ngayon ko lang siya narinig. Okay, gets. Okay. Ngayon ko lang na yung Tama ba? Ganun ako kasi kapag hindi ko alam yung word, sinasearch ko. Tama naman. Tama na. I-date mo ba ang sarili mo? That's a good question. I would. I wouldn't. Kasi ang dami kong nitpick. Bakit hindi mo i-date yung sarili mo? Kasi, first of all, ang hirap. I wouldn't date myself kasi parang in a relationship dapat isa lang yung mentally unstable. Oh! Tried and tested. Kasi dati yung may ex ako before parehas kaming hindi stable. Parang nagsabugan lang kami. Gets. Naintindihan ko. Kasi mag-flash kayo. Kailangan mong may mag-manage. And ikaw, mag-compromise ka naman dun sa weakness niya. Ganon. Makes sense. Makes sense. Tama ka dun, in fairness. Ay, sa akin lang yun Hindi ko naman generalize. Kasi may mga nag-work naman na ganon. Contrast kasi yung sagot ko sa'yo. Kaya sabi ko, okay, it makes sense. Kasi sabi ko, i-date ko yung sarili ko. Kasi I've been hurt so many times. And I think if I'm gonna date myself, I know how to handle myself na this time, I'm not gonna hurt myself anymore. You know how to handle broken people na. Kasi I've been through a lot. So, pag kausap ko na yung sarili ko, I don't think I will hurt myself. Yeah. Kasi I learned how to love myself na. What type of person would you not date? Stubborn. Tsaka yung mga hindi sila willing to grow. Hindi sila nakikinig. Ikaw ba? Someone who's still exploring. Parang try ko lang. Ay, wag mo ko i-try.
parang hindi mo ako magiging learning experience. Hindi ako teacher. hindi tayo magiging dito. Hindi tayo magtuturuan. hindi tayo magiging SEM. First SEM. Oo, gets. Hindi ka nag-enroll. hindi ako yung magtuturo sa'yo. Hindi ka nagbayad ng tuition this month, so... Uy, pero minsan alam mo ba sabi nila, kapag yung mga hinahanap mo, minsan sila yung kabaliktaran ng dadating. Oo, kasi nga, mga exes ko, hindi ko trip eh. I mean, hindi ko trip ko sila nung naging kami, pero hindi ko sila standard. Ideal. Hindi ko sila ideal. Yes, totoo. Yung iba talaga yung gusto mo, pero iba yung dumadating. Like, syempre, ang gusto mo, mas mature, ganyan, mas matanda. Pero minsan yung dumadating, mas younger, pero mature naman. So parang, iba kasi yung gusto sa binigay sa'yo kasi yun yung swak talaga for you at that moment. Mm-hmm. Tsaka, parang, love actually changes a lot of things. Like ako, yung number one pet peeve ko dati, as simple as yung, I hate when I hear smacking of lips pag kumakain yung maingay kumain. Yung ganon. Yung ex ko ganon. Tapos hinanap-hanap ko na yun dati nung naging kami. Nung kunyari, tapos na yung date namin, na-imagine ko ulit siya. Tapos parang, ang cute. Ganon. So sometimes may ganong factor. Gets mo? Sa bagay, gets. Yung tipong hindi mo naman siya hinahanap pero for some reason, bigla mo siyang hinanap kasi nakasanayan mo na siya. Oo. Pero ngayon, pet peeve ko na ulit yun kasi wala na kami. Mali mo, may dumating tas ganun ka ulit kaingay kumain. Di gaganunin ko. Isa pa. Gaganunin ko siya, sasakmalin ko. Hindi, joke lang. Kanya-kanya namang way of bawat tao eh. Kumbaga, I'm sure pet peeve ako ng ibang tao. Oo naman. Oo, I'm sure like sa ingay kong to, pet peeve ako. Like ngayon, naririnig ko boses ko ngayon, naririnig din ako. Feeling ko pet peeve ako ng iba. Diba? Alam mo yun? Hindi naman lahat ng tao magugustuhan tayo. And that's okay. Ang hindi okay is maghanap ka ng kakampi mo. Para kainis na yung tao na yun. Hindi nga kasi recruitment to na naghahanap tayo ng kasama. Ay, may group tayong mainis sa kanya. Ay, totoo ba? Oo. Diba? Very very high school ang attack. Kaya nga may nagtatanong sa akin kahapon. Sabi nila, bakit sa kabila daw ng mga bashing hindi ako naniniwala? Sabi ko kasi, una sa lahat, if you're with someone, may binabash ka, kunyari, bakit hindi ako naniniwala? Well, the first reason is, kunyari, binabash ka. Kaya hindi ako naniniwala dun sa nang babash sa'yo. Because hindi ka nila gusto in the first place. So, hindi ako mag-expect ng something na maganda na manggagaling sa kanila. Kasi nga, hindi ka nila gusto eh. Siguro, I'd rather hear someone close to you na gusto ka, doon ako mas maniniwala kasi this person knows you better. Kesa doon sa kaaway mo ako maniniwala. The only person that would hurt you the most are the people who you love. So, doon ka makinig. Yun yung learning ko dati sakit ako sa mga bashing. Tapos ngayon parang, wait lang, di naman kita iniisip pagising ko sa umaga, ba't ako maapektuhan? Hindi ko naman kayo kilala. Oo. Hindi rin naman ako yung nagbibigay ng pagkain sa table namin. Bakit naman di ko makaka-apekto? Mas naapektuhan pa ako dun sa mga nag-open up na parehas pala tayo ng experience. I'm so glad na we share the same experience. Mas doon ako namumove. Pero yung mga negative, I learned how to detach. Gusto ko din naririnig yung mga ganyan. Kasi may mga times na hindi ko naiintindihan. Like for example, sa'yo, may mga pagkakataon na hindi ko nagigets why do you think that way. And for some reason, okay. So, this is why. Kaya nga minsan, kapag may ganito na, sinasabi ko lagi sa mga close sa akin, guys, kapag medyo naging stubborn na ako or you think I'm not growing anymore, tap me. Sabihan niyo ako na stubborn ka na, hindi ka na nakikinig. Kasi I have to change. Kasi ayokong mangyari sa akin yun. Kasi hindi na ako mag-grow. Trembling. Oy!
Naalala pa ba nila yung trembling? Naalala niyo pa ba yun, guys? Saan galing nga yun? Nakalimutan ko na din, pero nagte-tremble ako. Tremble. Si Trembling naman. Tawa naman. Pag may, i-change ka sa sarili mo, what would you wanna change? Ako, I'm gonna change my skin texture. Physical ba? Personality. Personality. Napaisip tuloy ako. Personality. Gusto ko yung confidence level ko. Gusto ko sanang mas tumaas. No, like something that's not good. Something that's not good. Sa personality ko. Hi, Sir Chris! Trembling ka daw pag nasa crowd. Yun yung sinabi mo last time. Medyo nababawasan ko na yun eh. Ay nade-develop ko na siya eh. Medyo na ako dun. Yes. Siguro yung tipong masyadong welcoming. Kasi nami-misinterpret ng ibang tao eh. Tapos nagte-take advantage na sila. So minsan dapat din medyo magsungit din. Ikaw ba? Being too present for everyone. Parang kunyari tumunog lang yung group, bubuksan ko agad. Yung parang gano'n. Parang you make so much time for other people. Okay naman yun at times, pero all the time is not healthy too. Parang Kuya Ben, baba mo ng konti, mukha kang walang salawal na nakaganyan dyan. Wala nga. Pinapahanginan. Kasi minsan kapag masyado kang available, people may not appreciate you anymore. Tsaka yung value mo parang, andyan naman yung lagi. Parang nagde-diminish yung value mo sa kanila. Ay, dyan naman lagi si Ben. Diba naman, kaya minsan, okay, tama, may point. Nga, nagets ko yun, hindi ko yun alam. Hindi ko yun na-realize, not until you say it. Said it? Alin? Basta sinabi mo. Says it. Alam mo, minsan nag-check ako sa Google kung tama yung sinabi ko kasi minsan mali din grammar ko eh. Ako din pero okay lang. Di naman tayo perfect. Pero makikita ko sa baba. Alam mo, merong isang content creator dito sa TikTok na oh my God, amazing. Pero sana never ako mapunta sa page mo. Tinitignan niya yung grammar ng mga creator tsaka artista. Mali pa naman ang video. Kunyari, I could have been ganito, ganyan. Tapos sabi niya, I could have been. Tama. Check. Ganun niya. Sabi ko, delikado pala mapansin ito. Kailangan may grammarly tayo lagi kapag ikaw yung magsalita. Anong mas mahirap? Iwanan ka or i-ghost ka? Parang it's almost the same. Iwanan ka or i-ghost. Parehas lang yun, di ba? Nilalapit namin yun. Ay, hindi ko alam kung sino. Pero, tag nyo ako. Hindi, wag nyo ako itag. Yung alin? Ako yung next. Alin? Kilala daw nila yung sinasabi mo. Nakita ko nilalagay na nila yung pangalan eh. Wag. Baka sabihin nila inaaway natin. Wala naman. Hindi na. 10 minutes. 10 minutes. Pa-extend daw po, 10 minutes. Stay, PC number 5. Hindi to Netopia. Open time. Alam mo ba yung open time? Oo, open time. Grabe yung Ragnarok days ko. Open time ko lagi dati. Alam mo, lahat ng baon ko nandun naubos. Hindi ko siya na-play. Hindi ko ata siya ganong naabutan. Nakaka-addict yun. Pero meron atang Ragnarok ngayon. Yun yung alam ko. Meron pa ba? Alam ko may Ragnarok ako nakikita pero hindi siya sa PC eh. If I'm not mistaken. Meron man, parang di ko na rin siya i-explore. Cancer siya sa buhay ko. Parang almost 10 years ako nag-Ragnarok nun. Parang feeling ko hindi ka na makakakilos. Parang kung may change ako sa sarili ko, yun. Pero ang dami kong natutunan na vocabulary sa games. Like dati, di ko na maalam yung mga sipon-sipon. Mucus. Then pag may napatay kang monster, may malalaglag na item. Mucus. Alam ko lang ngayon, savage lang. Savage! Yabang, savage.
Kala mo naman, pero 3 beses na naman nangyari sa akin yun. Naalala ko sa ML, ayaw nilang ibigay sa iyo yung Savage. Nakaka-bad trip. Kaya nga. Ano nga yung pag-apat yun na kill? Ha? First blood. Double kill. Triple kill. Ano yung 4? Maniac. Savage. Maniac. Si Brix yun. Tapos yung... Yes. Ay! Same. Oh! Actually, yun yung ugali ko na isa. Alin? Medyo green ako talaga dun sa part na yun. Ako din naman. Pero alam mo, sobrang maniac ko. Pero hindi ako bastos in person. I mean maniac din. Pero hindi ako... Mahilig lang ako sa green jokes. But... Yes. Hindi ko alam paano i-explain yun. Like, if there's anything I enjoy the most, it's green jokes. But hindi ako... Hindi mo siya gagawin. It's just, you just wanna be... I'm sure there's a term for it. Like, hindi ako malicious. Gets. Pero ano lang, biro lang naman. Pero may... Kaso kasi yung iba, hindi nila naiintindihan yun. Kaya minsan sabi ko, okay, kailangan ko mag-step back. Kasi hindi lahat naiintindihan yung biro na yun. Imagine mo, hindi din pala ganun humor niya. Tapos sinabi ko sa'yo, ko, dilaan mo no ko. Yung ganun. Ano sila? Kasi di ba... Now? Ganon kasi ako ever since sa school. Ganon din yung mga crowd ko. Kahit mga barkada kong babae, ganon din. Uy, Kuya Ben, meron akong isang word na hindi ko alam. Sorry ano yung unrequited? Unrecruited. Recruited. Recruited ba? Parang nag-recruit ka. Hindi unsolicited. Unrequited? Recruited. Recruited ba yun? Hindi ba requited? Requited nga. Recruited ba yun? Alam, baka di ko din alam. O diba? Uy, thank you guys kasi may mga bagay na hindi ko talaga alam. A feeling specially loved, not returned, or not rewarded. Oh. Recruited? Hindi nababalik na love. One-sided love. Pinahirapan nyo pa kami. Pwede mo naman sabihin one-sided. Bro, tali-tali naman din siya. Unrequited. Requited ba? Unrequited. Ano? Unrequited. Kasi, di mo ginagamit yun eh. Ano sinasabi yun bida-bida. Gusto magaling siya. No, papansin. Para lang masabi na alam nila. Para masabi matalino. No, masabi lang na mataas grade niya. Pam-pam. Ayun, kapag hindi na-gets yung humor natin, sasabihin meron tayong pinag-aawa. Meron tayong... attitude. Oo. Wala, tinuturo pa niya sa atin quieted. Nabasa niya lang din naman. Hindi naman ganyan yun. Di mo rin alam yun eh. No, di mo din naman alam yan eh. Sus! Doon ka na nga, mama mo blue. Mag one-sided live ka na lang kasi, ganun din naman yun. Anong requited? Pauso. Di mo nga alam spelling noon? Ginugol mo lang din? Spell mo nga yung kernel? Colonel daw. Colonel. Wala namang ganun eh. Isa lang L nun eh. Basahin, spell mo nga yung choir. Walang K doon. Wala, letter C yun. C-H-O-I-R. Tama ba? Oo, C-H-O-I-R-E. May choir eh. May iba yun. Yan yung mga nasa quiz bee dati. Spell kernel. Question ko yung sarili ko sa choir. Kernel. K-E-R. Choir ba? Choir. Repertoire. Walang Saan ba yung rendezvous niyo bukas? Ha? Rendezvous. Saan yung rendezvous niyo bukas? Ay, grabe. Ang hirap naman ng mga Englishan dito. Wala, like... Magamit tayo ng mga highfalutin words. Pasensya na-offend ka. Like, it was an inadvertent act. So, I'm so sorry. Thank you, rendezvous. Spell mo nga yung rendezvous. Meet up. Ano sabi mo? Highfalutin word? Ano? Highfalutin nga ulit. Highfalutin words, yung medyo malalalim. Tama ba? Hindi ko alam. At least may nalaman ka. May ambag ako! Kayo wala. Unrequited lang alam mo. Spell rapport. May T yun sa dulo, di ba?
Oo. Hayaan mo na yung una. Basta may tea sa dulo. Basta may tea sa dulo. Oo. Yan, nag-sorry na lang. Sorry na lang po. Ay, nag-sorry na siya. Pasensya na lang. Ito naman, di mabiro. Pasensya na lang. Sorry po. Pasensya na. Sabi nung unrequited, sorry po. Nagsisi siya sa ginawa niya eh. Anong greatest what if mo? Kuya Bex? Greatest what if ko? What if di ako nag-extend ng 10 minutes? What if pinasok ko na tong industry na to after college? Agad. Business kasi ako tsaka corporate agad eh. 5 years din yun, 6 years. Pinagsisihan mo ba? Hindi man. Kasi, kaya feeling ko confident ako ngayon makipag-work sa brands, gumawa ng content. It's because of my work experience. Kung never ako nagka-experience sa work, hindi ako magiging magaling mag-explain sa brands, mga ganun. Ikaw? Ang greatest what if ko is, what if I chose my friends wisely before? Oh. What if I chose better? Did you regret? What if I listened to my mom? About friends? Yes, dapat pag sinabi ng nanay ko na tigilan ko, dapat tinigilan ko na agad. Niregret mo ba? Mm-hmm. Very much. Yan ba yung mga nagtatags? Remember me. There's just soon a trap. Don't let it make you cry. Or even when I'm far away, I hold you in my arms. Ayoko ng ano. Yun na yung sagot. Wala, ayoko ng... Alam mo, Bricks, usually may delay dito sa live, pero nung sinabi ko, nung bilis mo talaga. Naunahan mo yung internet ko. Ayoko siyang... Hindi, kasi masaya ako ngayon. So I don't want na anything to do with... Pag ganun talaga, don't let the past eat you. Let me. Ay! Let me be the past. Let me be the one to break it up. Ayan, hindi at least, di ba? Pero may mga friends kasi na alam mo, hindi ka iiwas, hindi tataas yung standard mo sa friends. Hindi mo alam paano ka anong klaseng friends yung iiwasan mo kung hindi ka naka-experience ng hindi okay na friends. Sabagay. So, alam mo, kung hindi mo na-experience yan, at ngayon mo lang ma-experience yan, may liga. Kung ngayon mo lang, kung ma-experience mo pa lang yan, and it's gonna be harder. Imagine mo, sa age natin na to, kung ma-experience pa lang natin yan, it's gonna be harder to accept. Actually, so, in a way, I should be thankful. In a way. Hindi naman thankful, but appreciative. Oo nga, tama. I appreciate. Totoo. Thank you. May natutunan ako doon. In fairness. In Fairview. In fairness, may napulot ako. Ako kasi parang lagi ako dati nagsisisi na pag nade-depress tayo, we always think about the past. Pag na-anxious tayo, we always think about the future. So dati, depressed ako always because lagi ako nagsisisi. Ultimong dati parang may nasabi akong mali nung bata ako, tas narinig ng nanay ng friend ko. Naiisip ko yun hanggang malaki ako, yung ganon. So parang everything ino-overthink mo. Dapat parang i-appreciate mo na lang na learning experience siya before. That's why you are you now. Wiser, di ba? Yeah. More compassionate. Ayoko din kasi honestly, ayoko na rin ng so much conflict. Kaya minsan, hindi na rin ako ganong nagtotalk. Like, ba't ka nagla-live? Hindi yun. What I mean is, with the things 10 minutes ulit. With the things that I've been through, I don't want other people, even my enemies, to experience it. May ganon. Parang, naramdaman ko na siya eh. So I don't wish it to someone else. Sorry. Gift yun. Thank you, Domingo. Thank you, MG. Wala na kasi.
Malay mo, practice lang para pag kay na. Nice. Ano nga yung sinabi mo? Sabi ko, ayoko silang bigyan din ng hard time. Kasi, syempre, Sino ba? like, whoever, Lutang na. ayoko din silang had a hard time. Hard time kung ano mang, past is past, parang okay na ako. Ayoko silang maano din. Kasi may pinagsamahan din naman kahit paano. So, I mean, depende sa gravity ng ginawa nila sa'yo. Hindi, totoo yun. Kung hindi naman sila, kasi ako, appreciative ako sa mga natutunan ko before. Yung mga friends na iniwan ako, nagkaroon ng year in my life, 3 years ago, 4 years ago, na gusto ko wala nang puot sa heart ko. So, lahat na may mga kasalanan sa akin na apologetic naman na hindi naging courageous enough mag-sorry. Parang ginol ko that year. Kakausapin ko sila, I forgive you and sorry. Just so mawala na yung pain and inis sa dibdib ko, ganun. So, that one is an exemption. Pero yung talagang sinisiraan ka, let's say hanggang ngayon, ayaw sa'yo, ang plastic naman kung a-appreciate mo, di ba? Parang, kung ang plastic kung sasabihin ko na i-appreciate ko sila. So parang, I think, valid na mainis and maifi and pagsisihan pa rin yun. So, wag mong wag mong i-discount yun. Alam mo ba, dumating na ako sa point na, like, di ba, hindi to, in general to ha, hindi to about anyone, na, ito, ang pangit ng ugali ko na to. Yung tipong... Bakit nakatingin ka naman sa akin dun sa pangit na word? Hindi naman, ayun o. Nakaganyan ako. Okay. May sakit kasi ako. Hindi, joke lang. Sabi ko parang minsan, parang gusto ko na lang matapos. Minsan ako na rin, gusto ko na mag-apologize na lang para matapos na. Pero something inside me na nagsasabi na, no, you don't. Depende kasi. Depende sa scenario, sa nangyari, basta. Pero minsan parang ang iniisip ko doon, I'm okay to be the bad guy. Just ano ba yung sinasabi nun? Nakalimutan ko na yung term. Sorry. It's okay to sacrifice to be the bigger person. Hindi, parang I'm okay to be painted as the bad guy. Okay lang. Basta matapos na lahat. If it fits. Para matigil ka na, ganun. I'm okay to be the villain. Meron kasi, may mga tao kasi innately mahirap baguhin kahit babaan mo ng pride. May mga ganun ding tao kasi. May mga tao kasing mas joyful pa pag binabaan mo yung pride na parang, sabi na eh. Parang ganun. So, depende talaga sa tao. Alam mo yung nag-sorry ka na, tas in their mind, parang, nag-sorry ka. So, ibig sabihin, kasalanan niya. May mga ganun. Pero mag-move forward na tayo dyan, masyado nang malalim yung pinaghuhugutan sa mga Anong dapat mong gawin pag ginost ka? Mag-move on ka din. Ikaw ba kapag, for example, after breakup, if ever, after breakup, ever, kakabreak ko lang. Joke lang. After breakup, anong coping mechanism mo? Work. Oh, work. Workaholic. Work. Dati kasi, pag hindi work-related, every time sad ako, nagmamall ako. Window shopping, or just walking around, tas nagsisini ako mag-isa, kumakain ako mag-isa. Kaya mo yun? Ang hindi ko kaya mag-concert mag-isa. Kaya ko mag-sine at mag-lunch, mag-dinner mag-isa. Hindi mo ba kaya yun? Hindi, wala lang time. Hobby ko yun, mag-sine mag-isa. Hanggang ngayon. Nanonood ka pa ng movies as in sa movie house?
Oo, kanya-kanya na uupuan yun, tsaka madilim naman yun eh. At pag nasa movie house talaga ako, dinadamihan ko talagang sad ako that day. Talagang popcorn, fries, burger, talagang... Kaya, Tapos wala akong pakialam sino nandun. kasi hindi na ako nakakanood ng movies simula nung after nung pandemic. Ako din naman, mga na lang yun, less than 5 times. Pero hobby ko siya dati. How is it? Parang, ano ba siya? Tawag dito? Parang na-shutdown ka sa sa world. Kasi focus ka dun. Tapos madilim lahat. You're enjoying food. Thank you, Johnny! Yung senses mo heightened, malakas yung sound, malaki yung screen, malamig. So parang temporary escape. Ganon. Pero, the question, speaking of movie house, anong trip mo sa movie house? 3D, 2D, o yung gumagalaw yung silya? Wala, none of the above. Gusto ko yung chill lang. Yung 2D. 2D ba yung chill lang? Yung mga nasa SM, ganon? Oo, 2D yun. Ako ayoko kasi na may nilalagay sa mata. Ako din eh. Yung ang dami nangyayari. Sabi ko, Tapos yung mga katabi mo gumaganon. yung mga ganon. Ginaganon. Diyos ko. Pero okay ako sa okay ako dun sa may mist. Yung bigla na lang nagkakami, yung may ang pangit. Parang hindi na yan 4D. Yung may Parang ka-date mo na yan. Yung parang yung tao sa likod mo, dumura ka ba? Sorry. Maganda sa Enchanted, yung Teatrino ba yun? Rialto. Ayun, Rialto. Teatrino. Ano yun? Nakalimutan ko na. Parang Rialto. Rialto. Yan, tama, Rialto. Ang dami nag-comment. Sa Isitan po yung may dumudula sa likod. Hoy! Isitan? Uy, seryoso. Alam mo ba nung sa FEU ako before? May sinihan sa Isitan? Oo, meron. So ako pumunta ako ng mall, Isitan. Tapos bibili ako ng para sa culinary namin kasi 'di ba tourism ako. Bili ako ng ingredients. Tapos may lumapit sa akin. Yung 150 daw. Sa isip-isip ko, mas malaki pa yung bawang ko. Anong gagawin sa 150 para sa ibigay sa'yo? Oo, 150. Tapos aanuhin ka niya. Chup-chup? Oo. Sa isip-isip ko, sabi ko, parang nakaka-insulto naman to, nakaka-bad trip naman. Sabi, yung manang 500. Grabe ka sa Isitan. Pero dati pa yun. Yung kasi iba na eh. Bago na yung Isitan ngayon eh. Ano ba yung Isitan? Sa may recto, same sa Isitan. May mga experience din silang ganun, no? Ganun pa din po. Ay, totoo ba? Ay, hindi ko alam. Hindi na kasi ako nandun ngayon. Tsaka minsan lang ako pumunta ng Isitan just to buy something na sa groceries. Siya talaga yung may hawak na 150. Ay, ako talaga yung nagka-offer na ng 150 ngayon. 150. Totoo yan, meron pa din. Ay, totoo. Pag yun na ikwento sa akin, baka mamay pumunta ako doon pag kailangan ko 150. Pero na-try mo na yun. Ma-offeran. Hindi mo pa na-try ma-offeran ng yung indecent proposal? Yes. Hindi, na-offend na nga ako eh. Sabi ko, tagal ko na sa social media, wala pa rin talagang offer. Hindi, joke lang, meron. What if, na-offend na nga ako, ba't ganun, pangit ba ako? Nakailang photoshoot na ako Ginandahan ko naman Ano sa'yo, pakita ko na ngayong kaluluwa ko, wala pa din. Nag-topless na nga ako, wala pa din. Kadiri ba ako? Kabad trip. Meron sa mga DM dati. DM. Pero ako honestly, I respect paano ba? The offer? I respect yung every type of work. Ako din naman. Kasi syempre may mga mag-o-offer sa akin na to do collab, ganyan. I respect their
their choice of work, ganyan. Kasi syempre, I really don't know what they've been through or going through at that moment. Pero, kaya nga I salute them for doing those kasi minsan hindi naman yun madali. Mm-hmm. Kaya kami iba-ibang need ng mga tao. Oo, yung mga alter, naiintindihan ko naman yun sila. Wala namang, wala akong problema sa kanila. Really. I'm actually a fan. Hindi kasi mahirap yun eh. Wala kasing trabahong madali. Every work is work, I think. Hindi ko sure. Ikaw ba? What do you think about that? What? Adult industry? Oo. Every hassle is hassle. I feel like if you consume, you cannot judge. Mm-hmm. If you consume the product, you don't have the right to judge. Pengi po ako ng good night. Good night, be. Oh, kasi kanya-kanya naman ding hassle yan. So, parang need niya ng katok talaga. Ako po? Ito maganda to, Kuya Ben. Go. Anong Pa 4 a.m. Sorry na. Di after nito. Di, okay lang. Anong biggest sacrifice na nagawa mo for love? Ikaw nga eh. Iisip Hindi pa naman mag-isip muna ako. Alternate. Biggest sacrifice. Feeling ko yun yun sa ex ko dati na nag-cheat. Kasi, nakitaan ko siya ng Tinder. Tapos sabi niya, kailangan niya kasi ng friends. So, naawa ako. Oo nga naman, kailangan niya ng friends. So, inayaan ko siya mag-Tinder. May TikTok naman, may Facebook, may Instagram. Ha? Tanga ko nun. Actually, I second the motion. Kasi parang dinefend ko talaga siya. Sabi ko, oo nga. Tapos naisip ko rin, bakit sa Tinder? Bobo. 80-80 ka. 80-80 ka dun sa part na yun. 80 ako dun. May sapak din talaga ako dati talaga sinasabi ko sa'yo. Sabi nga nila, di ba, even the smartest mind, when it comes to love, minsan nagiging stupid tayo. As in, pinuntahan ko pa yun sa school dati, sa school niya. Tapos, nag-away kami noon, hindi niya ako pinansin. Nag-sorry ako noon. Tapos pag nas-hug na kami, tapos kanya-kanyang uwi na, nalaman ko, siya sa iba. That night, nung nag-sorry siya sa akin, ako sa kanya, ganyan. Nung nakaplano na pala yung niya. Pero okay lang. Kung nagkunyari pa ako, hindi ko alam. Paano mo nalaman? How did you know? Hindi ko maalala eh. Pero sure ako. Kasi inamin niya rin sa akin. Hindi ko na maalala. Tagal na kasi nun. Huwag kayo maamin, guys. Sobrang tanga-tanga ko talaga dati. Ano pa ba yun? Ay, madami yun. Ano yun dati? Kasi working na ako nun. Siya yung student. Tapos, nag-LDR kami kasi Pangasinan ako. Sa Batangas. Dulo-dulo. Oo. O isipin mo, parang ganun din. Parang out of country din, di ba? Ang layo. Ang work ko nun, Monday to Saturday. Ang Sunday ko, morning, babiyahe na ako pa Batangas. Hindi pa sa pamilya ko, sa Batangas pa. Ay, effort naman. Oo. Tapos, pagbalik ko, punta ako ng work. Tatawag ako minsan lunch sa kanya. Tapos parang ayaw niya makita ng friends niya na may tumatawag sa kanya. Parang ganun. Gusto niya single life siya. Oh. Parang aalibadbaran siya sa akin pag tumatawag ako. Nangangamusta lang ako. Tapos parang sinabi ko, mahirap siguro yung studies niya ngayon. Ang dami nag-react dito. 80-80 ka nga. Oh, 80 ka. Hindi ko naman dinedeny eh. Kayo din naman, minsan 80-80 kayo Actually, lahat naman din tayo guys, 88. Pero ngayon what matters is I appreciate the experience. 80-80. Ginaslight mo yung sarili mo. Actually, hindi siya yung nag-gaslight sa'yo eh. Pero hindi ko ni-regret yun. Alam mo bakit? Kasi sobrang wise ko ngayon sa love.
kung like I would i-claim ko na wise ako ngayon hindi na ako sinuwerte. Hindi ako swerte ngayon sila, pero wise ako when it comes to choosing. Tim, pati si Lord, inaano na ako dito sa... Pinapukpukan na niya. Pukpuk na ako. 80-80 na nga ako. Gets ko na yun. May pukpuk pa. Oo, may pukpuk. Alis lahat naman tayo may ganong kaanuhan. Gets kita, pero hindi ako tanga. Ay. Sinabi ko ba tanga ka? Kakasabi mo lang, di ba? Hala, hindi yung... Hindi na naman mini-misinterpret nyo na naman ako. Ang sinasabi ko... Hala, hindi ko kompleto yung ano. Yeah. Hindi ko ganong nakabutan yung yung sunod-sunod dyan. Sorry. Ate, nag-aaway ba kayo? Hindi ko ganong alam yan. Ang alam ko lang dyan yung Hindi mo alam yan? Four sisters in a wedding? Alam ko, pero hindi ko kabisado. Alam ko lang. Workshop ko yan sa Star Magic dati. Nasa YouTube pa nga Ano ba yung sinabi ni Angel Oxendom? Kalimutan ko na, iyaan mo na. Na rin maalala. I'm still offended na tinawag mo si na chararat. Kung tawagin ko kaya yung boyfriend mo na ha? Ang alam ko lang dyan, Lola! CJ. What? Totoo naman, di ba? Dahil tinuhog niya ikaw, tsaka si Ate Bobby. CJ, tama na. Sumasobra ka na. Ano shit? Kabisado niya. Uy, gusto ko ring matry yan. Ganun lang naman sa workshop. Ulit-ulitin mo lang yung mga eksena with feelings, with internalization. Matry yung mga ganyang-ganyang workshop na ganyan. Yung gusto ko yung mananakit ako. Para malabas ko doon yung galit ko. Ganun na. Kasi minsan yung pikon mo ngayon, hindi mo malabas eh. Ay, actually, kaya ako antaas din. Actually. Taas. Kaya ako nag-acting workshop kasi parang meditation ko yun. Kaya, hindi man ako sinuwerte sa pag-ibig, sinuwerte naman ako sa pagpili ng isang bagay na mamahalin. Yan. Si Hindi mo, di ba? Ha? Hindi mo. Si Baby. Tsaka, etong ginagawa ko ngayon, I learned to love. Tsaka feeling ko hindi ka naman din tatagal dyan kung hindi mo gusto yung ginagawa mo. Nagkaroon sa middle na hindi ko gusto. Pero ngayon, gusto ko na. Like, makikita mo naman sa isang creator yan pag gusto na nila yung ginagawa. May times na gusto mo nang tumigil. Tapos na ako dun. Get over mo siya. Yun yung Hawaii depression era ko. Ngayon, kasi makikita mo talaga sa creator pag nag-e-enjoy. Ganon. And pag nag-e-enjoy, hindi ibig sabihin kailangan weekly mag-upload ka. Parang dapat i-treat mo siya as para ka nagko-crochet kasi mahilig ka mag-crochet. I-treat mo siya as parang Ang random mo. That's right, baby. CJ. What? Kapanoorin ko nga tong Four Sisters in a Wedding. Hindi ko nga napanood yung kasunod niyan eh. Ako yung original na yung napanood ko. Yung prequel hindi ko napanood. Siguro kasi ang dami ng work. Saan ako sa Pangasinan dati? Santa Barbara. May totga ka? Wala, kasi yung ending, yung mga nangaano sa akin, ako yung, alam mo, ganun ako mag-mindset dati. Okay, sinaktan niyo ako, so ako ang totga niyo. Ako na lang ang totga. Ikaw ang totga. Yun yung pinifeed ko sa sarili ko. Ikaw, meron ka bang totga? Ikaw ba? Meron ka? Totga ako? May wala. Wala kang totga. Wala akong totga. I get away. Hindi ako. Tingin mo malas ka sa love? Hindi. Yabang mo naman. Hala, nagalit ka naman agad. Sinabi ko lang naman. Hinampas naman agad. In all fairness naman, kasi nga, katulad ng sinabi mo, all of those people na I've been through, tama ba yung English ko? Tawag dito. May natutunan ako sa kanila. Hala, hindi ka nga pala nakasagot ng sacrifice sa love. Sorry. That was so self-centered of me. I'm so sorry. Wala din kasi akong masagot, kaya nga di ko na inungkat eh. Sinunod ako, kasalanan ko yun. Sinalot nila ako eh. Na-feel ko tuloy na invalidate ko yung mo. Hindi, sinadya ko yun kasi ayokong sumagot. Hindi ako talaga may mali. Bigay mo na sa akin to. Ako yung may mali. Pons, ikaw ba yan?
bigay mo na to sa akin. Kasalanan mo lahat. Uy, ganda nito. Thank you, MG. Yung yung tawag dito, siguro the sacrifice na ginawa ko for love. Kasi pang soju siya, Kuya Ben. Okay. You can refuse to answer if you don't want to answer. There's no pressure. Kasi again, katulad nga ng sinabi ko, kahit sa brands, kahit sa business, kahit sa tao, ayaw ko magsalita ng ikakasira nila. Hindi maganda. Kasi hindi lang sila kasi yung magiging dun eh. Like, pag sila ikakasira ng character nila yung sasabihin ko, hindi lang sila yung magiging bad guy dun sa part na yun. It will also reflect sa akin. Tama. Especially kapag you know what I mean. Yeah. I understand. Madali ka daw maka-move on. Ako? Ngayon, mas madali ka na mag-detach? kasi nga 'di ba ang way of coping up ko work. So ngayon kailan ba ako nakipag-break up? Nakalimutan ko na nga din. Hindi ko alam na last month at nasabi ko yun sa live that day mismo. Simula nun sobrang active ko sa live, sobrang active ko mag-work. So parang naging cope up mechanism, tama ba? Naging coping mechanism alam ko. mo, naging ako, particular na ako sa grammar ko kasi baka mapanood tayo. Sabi ko sa'yo, nakakatakot eh. Sorry po, pasensya na po sa lahat ng nanonood ko. Nagkamali po kami, pasensya na po. Diba? Sino si Vic? Anyway. Ayun, so work. And mas kasi, feeling ko talaga number one factor yung anak ko. So parang exemption siguro yun. Na parang, like, all of a sudden, I got my shit together. Parang gano'n. Ikaw, mabilis ka mag-move on? Mag-move on? Siguro. I think so. Kasi medyo matutunugan mo na eh. Natutunugan ko na maghihiwalay. Like for example, medyo nararamdaman ko nang maghihiwalay na. Parang meron ka yung love mo talaga dapat para mamalaman na mabilis ka mag-move on. Tawag dito? Hindi ko kasi alam kasi lagi ang interval ko, Kuya Ben, is like years. Laging 1 year. So hindi ko na siya namamalayan. Actually, dumating dun sa point na parang gusto kong matulog. Parang pag natutulog ako, pwede bang bukas wala na akong nararamdaman? May ganun eh. Na ang sakit, parang bakit sobrang sakit? Bakit parang gusto ko bukas wala na to? Kasi ang sakit-sakit na. Tapos iniisip ko, shit, sana bukas hindi ko na to ma-feel. But there's nothing you can do about it kasi it's gonna be hard. It's so... Kung hindi ka mabilis mag-move on. Oo nga. Hindi ko na siya parang hindi ko na tinatrack yung time. Kaya hindi ko alam yung sagot. Kasi ang sakit eh. Alam mo yung mas masakit pa siya dun sa tinuli ako, mas masakit pa siya yung physical pain. Totoo. Dati, matagal ako mag-move on. Yung nag-cheat sa akin, relationship namin nun 10 months. Pero ang moving on ko nun 2 years. Oh my God. Gusto ko yung take away niyo dun sa sinabi ko. So, natuli ka na pala. Wow! So, masakit pala ang tuli. Sa dami ng sinabi ko, ang napansin nila, so natuli ka na pala. Na all. Sino yung nag-comment nun? Kukutosan kita. Ang dami ng sinabi kong maganda, yung tuli yung nalala mo. Ba't kasi may mga marites dito sa TikTok ko. Ano sabi? Nasend ko na lang sa'yo. Wait lang, babasahin ko na lang. Paano mo malaman? Ayun, pwede ko naman panoorin yung live mo from here. Ang ingin ng SS mo, halatang halata. Ay, hindi ba silent yun? Hindi. Oo, sobrang, yun yung titong-tito talaga.
Ayan, sabi niya, sa inyo daw, would you date a fan? Me? Oo. Nasagot ko na yan dati sa kanila. Binasa ko yung sa'yo eh. Ang sabi ko dati kasi hindi ako makikipag-date sa someone na hindi ako... Ang sabi ko dati, hindi ako makikipag-date sa someone na hindi fan of me. The same way na I would also want na I'm a fan of my partner. Dapat, kasi pag nawala yung admiration nyo towards each other, parang responsibility na lang siya. Makes sense. Totoo. Tsaka pag responsibility na lang siya, mawawala yung feelings mo toward each other. Kasi parang chore. Hindi na siya feelings. Uy, thank you so much, KK. Sabi nila, gets. Nice. Gusto ko yung tinatanong nila yung mismong location mo. Ako? Oo. Ayoko nang sabihin. Nababasa ko talaga dito. Bakit hindi ko nababasa? Hindi malabo kasi mata ko eh. Totoo. Ay, maganda yan. Ay, marabo din mata ko, guys. May mga hindi... Nagamit ko. Okay, thank you po. Thank you for that. 3 minutes. Aray ko. 3 minutes. Tanungin nyo na mga 5. Alam mo, di talaga magti 3 minutes to dahil kay Briggs. Totoo, sorry na. Okay lang. Inaantok po ba si Kuya Ben? Feeling ko hindi. Mas kailangan niya maghilamos. Ano? Kung inaantok ka daw ba, sabi ko mas kailangan mo maghilamos. Ito yung antok na hindi ko pwedeng i-ignore kasi 6 na layout. 6 na... Talagang burahin yan. Ay, totoo, 6 na layout. Familiar ba kayo sa layout, guys? 6 na outfit, so 6 na palit, 6 na iba-iba. Ano yan? Content or picture? Photo content. Anong ilo-look forward namin? Wala na, huwag ka na magsabi ng ano, just in case. Photos on IG. Oh, okay. Gets. Ayoko na mag-ask. Nag-video din ata siya, pero hindi ko sure kung siya, reels for TikTok. How do you say you're fully healed? Parang I read something before na you're not fully healed. You just parang nag-iba lang yung focus mo. Fully healed? Parang may ganun ako na basa. Ikaw na nga sumagot. Kasi 'di ba minsan kapag nakikita ko yung tao, nakita ko, kunyari ex kita. O kunyari ex-friend kita or ex-partner kita. May mararamdaman akong galit, o hinanakit, inis, o kaya saya. Pero kapag nakita siguro kita, katulad ngayon, marinig ko yung name, makita ko yung picture, tapos wala na akong nararamdaman. Bakit wala ka na nararamdaman? Wala na akong anything na nafe-feel towards that person. Kasi iba na yung iniisip mo. Siguro, pero at the same time, wala na akong nafe-feel kahit miss, kahit galit. Kasi feeling ko, kapag galit ka pa, may nararamdaman ka pa. Mm-hmm. Meron ka pang, hindi pa closed yung chapter na yun. Kasi right now, if I see my exes, all of them, I can say hi. Gets. Kaya kong mag-hi, kaya kong wala. Parang kahit mag-pass by, okay lang. Kasi lalo na alam ko naman wala akong ginawang hindi maganda. So, kailan last relationship mo? It's been a while. Parang soju. Okay. Nakamove na ba ako? Feeling ko hindi pa. Ikaw hindi pa? Oh, recent lang yun. Kasi, akala ko nakamove on na ako until nag-breakdown ako 2-3 days. 2 days? Kailan yun, guys? 2 to 3 days ago. Yung parang, di ba sabi ko sa'yo, pag biglang nagkaroon ako ng wala akong ginagawa that day. Kasi, wala akong deliverables that day. Wala akong hinahabol. Tapos holiday pa. Tapos, masyado maaga mag-live. Tapos tulog si baby. So, literal, wala akong iniisip. Tapos biglang naiyak ako. Tapos parang na-miss ko yung happy moments namin. Tapos alam ko na ayoko kasing bumalik din. Alam ko na ayoko. Alam ko na naiintindihan niya na ayoko. Pero alam ko din na
mahal namin isa't isa. So parang, dun ko lang siya, parang dun lang ako nag-grieve. Well, that's part of moving on. Pero naniniwala ka sa 3-month rule? Hindi. So, one more chance lang ata yun eh. Yung 3-month rule, so 1 more chance. Kainis yung nag-record dati nung umiyak ako. Sabi ko, huwag niyo i-record yun eh. Pag sinabi mo kasi huwag nyo i-record, yun yung nire-record nila. Pag sinabi nyo i-record mo to, paano mag-record mo? Nagtampo ako. Ano yung 3-month rule? Oo. Bakit lagi bang like, yung space ba ng, tama ba? Nakalimutan ko na. Yung ng relationship mo is like, mas mabilis or medyo magkakalayo? It doesn't, malayo ata. Malayo. Kasi yung interval, thank you so much for the term. Yung interval malayo. Kasi kapag nag-overlap yun, kasalanan mo yan. Although possible possible din sa iba eh. Na mag-overlap? That's cheating. Ay, hindi overlap, yung right away. Gets. Yung walang 3-month rule. Basta sa akin naman, pag break kayo, hindi ko masagot. Maraming sensitive kasi dyan. Tapos medyo lasing yung utak ko, so baka mali pa yung masabi ko. I understand. Pag nag-gunay ko sa akin, ito tulfok. Grabe naman sa pagkakatulfok. Pero natry mo na ma-rebound. Feeling ko yun ang cheat sa akin yung at dadagdagan ko pa yung kwento ulit. Kasi, di ba, nakita ko sa phone niya, tinanong siya ng ex niya, bakit ka in a relationship with Ben? Sabi niya, bored lang ako. First love ko siya nun, na ayaw ko mawala. Alam mo, magpasalamat ka kasi nandito tayo. Kasi kung nasa loob tayo tapos wala tayo sa live, alam mo na batukan kita. Oo, feeling ko tatanggapin ko din. Literal, na nandyan ako sa, hindi ko mapipigilan yung kamay ko kung feeling ko mababatukan talaga kita. Nag-Tinder, di ba? Tinder. Tapos talagang sabi talaga, bored lang ako. Tapos sabi din nung ex niya, lol. Tapos parang, hindi ko alam yung ma-feel ko nun. So may communication pa siya sa ex niya while you're together? Apparently. Kasi parang, like, galing siyang States nun. Nag-migrate pabalik ulit sa Philippines. So, nung nag-migrate, kaya lang sila nakipag-break sa isa't isa. And nung nag-migrate pabalik dito sa Pilipinas, nakadate niya ako. So, syempre, recent pa yung breakup niya. So, hindi talaga din maganda yung na siguro, the best thing to do is if you're not ready, don't commit. Ako ready ako nun. I mean, dun nga sa na yun. Pag hindi pa talaga ready, o guys, kapag hindi pa kayo ready, hindi porkit masaya kayo or parang medyo naiibsan yung lungkot sa past relationship. It's not right. Kasi unfair dun sa person na magiging karelasyon nyo in the near future. Kakairita, no? Parang nairita tuloy ako sa sarili ko dati. Ako nairita ako sa'yo ngayon. Sorry ha. Balit naman eh. Sabi ko nga, ikaw nagaganon ko yung kamay ko. Sabi ko, Marami pa yan talaga. Marami pa. Sobrang dami pa noon. Nakakadiri talaga. Sabi, ay, si Bopis. Bopis talaga. Pag may naalala ako, ibabato ko sa'yo ulit. Magsabi ka lang. Actually, sabi, pero hindi mo character ha. Hindi mo branding. Tapos niloloko niya ako dati. Sino mas mahal mo? Ako o mama mo? Tapos sobrang ayoko ma-hurt yung feelings niya. Sinasabi ko siya. Yun sa kanya joke lang. Sa akin naman, na-pressure lang ako magsabi. Jeez. Kung natatawa tuloy ako. Stupid. Pero okay lang kasi at least piling ko hindi mo na siya uulitin kasi you've been there. Ay, hindi talaga, B.
May chance kasi. Hindi. Yun yung only and last time na nangyari yun. Pero matagal ba? Hindi naman. Yung span of yung relationship namin noon, wala pang 1 year. Pero kasi halos live-in kami everyday. So parang it felt like 3 years. Or feeling ko bata ako noon, first ko siya, kaya it felt like antagal. Pero sa kanya, experienced na siya. So parang kaya niya na bored nga lang siya siguro. Understood. Grabe pala yung mga ginawa ng Kuya Ben. Permission to batok sa September 7. Pero at least honestly, I've learned a lot dun sa experiences mo na Kasi tanga ako ba dati? Yeah, for some reason. Kasi syempre, there's two way of us learning. Pwedeng from other people's story, pwedeng personal. And right now, at least I know what not to do next. Kainis. Kaya maganda rin yung mga nakikinig dun sa ganyan. Kasi yung iba, lagi na lang ako bida, ito kwento ko. At least ngayon, kapag may kwento yung ibang tao, guys, matuto kayong makinig kasi may matututunan tayo talaga. Dapat daw may booth na pambatok sa akin. Nasaktan na, pinatubukan pa. Ayos Pero feeling ko tawag dito, it's traumatizing. It is traumatizing. Kasi lahat ng naging exes ko after niya nag-suffer because of yung ginawa niya. Oh yeah, yun yung sinasabi ko last time. Siguro 2 ba? 3 exes after niya nag-suffer dahil sa ginawa niya. I mean, alam nyo, nakita ko to sa TikTok look for a partner who will not dapat daw ang hanapin mo sa isang partner. Dapat hindi ka maghanap ng isang partner na iko-comfort ka, itatanggapin ka lang, or i-heal ka. Dapat hindi yun hinahanap sa isang partner. Dapat ang gino-goal mo is bago ka maghanap ng partner, paki-erase nga yung kanina ulit. Magko-4 na kasi. dapat maghahanap ka ng partner, you make sure na you are fully healed. Na ang goal mo is to stitch up all your wound. Kasi yun yung best gift na mamibigay mo sa future partner mo na, hey, I am fully healed, I am capable of healing, so I can love you more. Hindi ka maghahanap ng partner para i-fix yung traumas mo, i-handle yung kung ano mang you fear, ganyan. Hindi mo dapat yan nire-require sa future partner mo. Ang i-require mo in the future is that you can heal and stitch up your own wounds. Kasi jowa ang hahanapin mo, hindi naman therapist. Tama. Nagkamali ka ng hinanap if that's the case. Wait, thank you po sa nag-gift. Although it would be nice to have a partner na therapist vibes. Pero kung healed ka, gets mo? Maganda rin din talaga kapag ganun kasi yung approach ng partner niyo. But then again, hindi ka naman pwedeng mamili kung sino yung darating. Ay, mamimili ako. Bolo. Ay, ako mamimili. Ikaw, wag kang mamili. Hindi kasi may mga naman, may mga... Ikaw yun. May younger sa atin na, may younger sa'yo na mature naman mag-isip. So, why not, di ba? Malay mo, may dumating. Tapos, ang edad, 19, 18. Hala. See you next year, Kuya Ben. Bye-bye. Sabi dito, wala namang there's no such thing as fully healed. Siguro, pero at least manage your pain and don't let your partner carry that pain. Pwede naman kayo to kasi whatever happened to you in the past is not the responsibility of your partner. But your partner should be considerate enough
to consider, di ba, dalawa yung consider na, to consider what happened to you in the past. Meron kayo kanya-kanyang responsibility. Responsibilidad mo is hindi ipasa sa kanya. Responsibilidad niya na from time to time, intindihin ka niya. Kaya nga partner eh. Kaya partnership. Kaya partnership siya eh. Mm-hmm. Hindi naman alaga-alaga. Eh di sana nag-babysit ka na lang. Kasi parang dati, may mga lines ako na katulad ka lang nung ex ko na ganyan ginawa sa akin. Parang ganon. Which is super toxic. Saka hindi maganda yung ganong mindset na i-compare ka niya dun sa past. Kasi parang ikaw yung magbabayad nung kasalanan ng iba. Why? Very, very demure, very cutesy. Naubusan ng English. Very nice. Naubusan ng English. At dahil dyan matulog na tayo, Kuya Ben, nararamdaman ko nang gusto mo nang mag-change ng ano. Kasi ang daming tanong dito, pag tinanong ko sa ito, abutin tayo ng alas 6. No, last question. Last question. Go! I mean, ikaw. Ako, last question. Wala dito eh. Ang daming tanong dito talaga. Sa yung mga tanong nyo kanina na hindi ko binabasa, patingin, kasi malabo mata ko eh. Baka gano'n ako eh. Nakuha ko kay Kuya Ben, para hindi mabasa, malabo mata. Anong gaganon ka onte, pero nababasa mo naman lahat. O kaya minsan hindi ko mapigilang hindi mag-react kasi nababasa ko eh. Minsan nga sa mga mukha nyo na lang ako titingin. Ay, ganyan na lang. Asan na yung tanong kanina? Most painful breakup line. Oh my God. I still have it here. Meron ba? Sa'yo siguro. Meron ako. Kasi ako di ko nga alam nag-break kami. Nakalagay sa notepad ko yan. Iniisip ko after this maliligo ako. Hindi ko naisip po yung mga inapak at nililinis ko dyan. Okay lang. Nakita nyo naman sa mga live ko, daming boxes dyan nun. Wala na ngayon. Nag-story time na ako dun sa mga pinag-shop ko. Ayan, nakasulat sa akin yung mga yung pinaka... Email ba yan? Hindi, nasa notes ko. Yung sinabi sa akin na hindi ko kayang lulukin. Go. Kaya mo naman eh. Kung di ako lumunod. 4 a.m. hits. Oh my God! This is so wrong. Bakit hindi? Hindi ko pa na-try. Siguro. Nice na. Gusto mo ba? Ano ba yun? Grabe oh. Saan nga kayo ulit, mame? Ano? Inihit na naman. Binabasa ko. Oh. Babasahin ko talaga to dito. Parang diary ko sa sarili ko. Sabi kong ganyan. I-line pa ba yan? Parang ang haba. Hindi na nga to line. Parang ano to? Parang scenario nung nangyari. Blank is asking for a breakup. I don't know what to say. I blank. Yada. Shit, oh my God, no. Hala, muntik na ako may maintindihan. Buti wala. Kasi sobrang... Wag na. And then, hanapin mo yung isang linya dyan. Ano na lang? Isa na lang. Sa yung pinaka-term. Sana hindi ka na lang umuwi. Sana hindi ka na lang umuwi para hindi kami nagulo. Parang pampamilya yan. Hindi. At, kabit ka? Hindi! Sino yung magugulo? Wala. Yun lang. I mean, yun na yun. That's it. Nothing else. Soju na lang yun. Soju yan. Ay, si Jenny. Hi! Hi, honey. Ba't gising ka pa? Good morning! Good morning! Wala. Joke lang yun.
gumagawa kasi ako ng Wattpad, hindi yun masakit. Gumagawa ako ng Wattpad. Ako, writer ako eh. Joke lang yun, wala yun. Umuwi ka galing ibang bansa. Hindi. Wattpad yan. Ginaya ko lang yun sa Wattpad. Okay. Maganda yung Wattpad na nabasa ko kanina. Sabi ko, parang ang ganda ng term. Nice. Pero hindi yung totoo. This is a work of fiction. Pero ang sakit nun kapag sinabihan ka na sana hindi ka na lang dumating. Hindi yung totoo. Joke lang yan. Ikaw ba, ano ba yung worst pick-up line? Worst pick-up line? Ligawan stage bigla. Worst break-up line na na-receive mo? I don't think I have had a worst. Sa away kasi, dala ng away kasi yon. Yung parang nag-open up ako sa friend niya kung paano siya suyuin kasi nagalit siya. Pero in return, nagalit siya lalo sa akin dahil humingi ako ng advice sa friend niya. Kasi baka isipin daw ng friend niya, petty siya. So, dahil nainis siya, sabi niya, sabihin mo na lang kung babawi ka o hindi, or mag-break na lang kung hindi ka babawi kaysa madaming dada. Parang ganon. Oh. Ay, shit, parang hindi breakup line yun. Parang nag-rant lang pala ako ng away. Break up? Hi, Katie. Uy, wala akong Wala, hindi totoo yung sinabi ko kanina. Ano lang yun? Fantasy. Ang break, wala eh. Lahat ng exes ko after nung nag-cheat sa akin, super articulate. More than me. Hindi sila mag-talk. Oo. Weakness ko kasi yun eh. Weakness ko yung magaling Naka-Grammarly lang sila, hindi mo lang alam. Feeling ko nga ChatGPT. Naka-premium sila sa ChatGPT. Naka-premium, naka-subscription sila. Make me a photo of... Give me an inspiration. Give me an outline of a breakup. Give me 5 sentences that describes mga ganyan. Ang pinaka-worst na naramdam na breakup sa akin is hindi ko alam na break na kami. Yun. Oh. Kasi wala ka pala nung kinukwento ko yun. Wala. Sino ba ka-live ko nun? Hindi ako. Sila Jenny Perla siguro. Oo. Yung nag-cheat sa akin na yun, parang hindi niya ako kinausap for 1 to 2 days. I'm very understanding before. Tapos nung kinausap ko siya ulit, why are you talking to me? So ngayon hindi ka na understanding ngayon. Understanding naman, pero I'm not stupid. Like, if pinatagal mo ng ganon, may mali ka. Father Phil mo daw kinuwento. Kay father. Gets. Gusto ko may nagpa-follow sa dump ko dito. Sabi, from 80-80 to understanding. Nice. At least meron kang character development. Sana all. Ako ang tagal ng character development ko. Inabot ako ng taon. You think? Inabot din akong taon. Defer magkaroon ng character development? Oo. Yung 2013. Ayun, tagal na pala. Character development, di ba? Kasi hindi naman ganito yung mindset ko dati. Ikaw ba? Ha? Hindi naman ganito yung mindset ko dati. Nagbisyo-bisyo pa nga ako dati para pares kami. Hindi mo kakayanin talaga lahat ng mga ginawa ko para sa pag-ibig. Feeling ko soju yan. Soju talaga yan, Kuya Ben. Oo. Lahat talaga ng bisyo para lang belong. Ganun. Which is ngayon hindi mo na siya dapat gawin kasi wala. You don't have to fit in. Aniisip ko nga lang ngayon, paano maaga magising ng late na natutulog eh. Same. Ako gusto ko magising para maabutan yung baham ko. Gagi, 4 na pala. Good night. Bye-bye. Medyo kinabahan. Bye. Thank you so much. Bye-bye, Kuya Ben. See you. Tulog na kayo. See you, Bricks. Love you. Bye-bye. Love you. Bye-bye. See you. Bye-bye.